Alright guys, dito kami sa tapat ng Smithsonian Castle dito sa Washington DC. Yan, may nagtanong. Nakalimutan ko na yung pangalan niya. Hindi ko din, basta nakita ko lang yung comment niya na, Sir, saan kayo mas nakakaipon? Dyan sa Maryland or sa Alabama? So, I would say, syempre mas nakakaipon kami dito. Yung potential yung sahod dito is mas malaki yung matitake home. Mas malaki yung take home dito eh. Kasi malaki na rin yung rate. Ikaw, ano masasabi mo? Hindi ko pa masyado mag-gauge. Kasi dumating sila mama. So, medyo doble yung gastos. Tapos hindi pa ako nag-OT kasi mas pinili ko na hindi mag-OT to spend time with my parents. So, kahit pa paano may naisa-save, pero hindi kasing laki nung nasa Alabama. Tsaka yun nga, kasi yung cost ng rent natin, mas mataas na. Siguro isang factor din yun. Pero, yun nga, knowing that na mataas yung rent, plus medyo nagdoble yung gastos nung nandito sila mama, tas may konting nasi-save pa, okay na din, I would say. Ako naisip ko kasi yung sahod ko dito, yung sahod namin dito na hindi kami nag-OT is parang sahod na namin na kumukuha kami ng isang extra sa Alabama. Parang gano'n, no? Close, no? Oo. Yun. So, close. Oo. Pero kasi sobrang generous magpa-bonus ang sa DCE. Oo, yung sa sa dati naming hospital sa kami nagwo-work, which is sa Alabama. Masipag sila magpa-bonus. Yung parang may binibigay pa sila na parang 400 pataas on top ng kung magkano yung talagang regular rate mo yung araw na yun. So, kaya merong on top na per hour rate. Tapos on top of that, meron pang bonus. Like kunwari, plus 20 per hour. Plus 1,000 kapag kunwari weekend. Pero disclaimer, hindi yun palagi. Meron lang parang 2 quarter na yung pakawala sila ng bonus na gano'n na from October hanggang parang May, something gano'n, nagpa plus 20 sila ng hourly rate. So yun nga, kung saan ba kami mas nakakaipon, ako dito may naisisave naman na. Kaso lang, ako naisip ko lang yung nakaka-calculate ko lang yung potential ng sahod namin dito. Mas mabilis makaka-save kasi mas mataas na rin yung rate eh. Ngayon ko pa lang malalaman kasi Pero of course, kasi dahil sa 3 taon namin sa Alabama, yung feeling na ipon is doon talaga parang mas naging yung namin doon eh. Yung ba to? Yung pag-iipon namin sa Alabama parang hindi ko maano eh. Parang may aphasia na ako ah. De mas lang, parang regularly may talaga kami. May naisisave talaga kami na parang mabilis kami makapag-save doon. Kasi maraming factors. Una, sa Alabama, wala naman masyadong attraction eh. Pangalawa, hindi naman masyado diverse, kaya paulit-ulit lang yung kung ano yung mga pwede nyong kainan doon, mga diner, mga ribs, mga steak nun. Eh syempre minsan nakakasawa din, kaya
alam mo yun, iiwasan mo muna. Tapos hindi ka rin makapagastos. Kaya makakapag-save ka. Yung rent. Oo. Yung rent, hindi rin naman kataasan yung cost of living doon. Kaya makakapag-save ka rin. At saka hindi naman dahil sa, para kasing, don't get us wrong, no, na parang pag sinasabi namin na wala masyadong attraction doon, wala masyadong magawa doon, pangit. Hindi. Ang ibig sabihin, ang parang lang doon, ang dali-daling mabuhay doon, madaling mag-umpisa doon. Sobrang simple at makakapag-ipon ka agad. Pero dito kasi sa DC, Maryland, Virginia, so sobrang daming attraction, diverse, ang dami rin mga restaurants, ang dami pwedeng i-try. Matetempt ka talagang subukan Kaya, pero syempre, it comes with a price. Gagastos ka talaga para ma-try mo rin. And then kung gagala ka, syempre, gagastosan mo rin yung gala mo, di ba? Tsaka lalo na nag-visit yung parents ni Nika. Syempre, pinapasyal namin sila. Yan, bibila namin ng mga damit, lalo na nag-winter. Para sulit. Ang daming mga kailangan, nila. kailangan bilan sila ng mga panglamig, mga ganun. Pero worth it, syempre. Dahil yung sinasahod namin is nakakapag-provide ng comfort. 'Di ba? Comfort comes with the price nga, 'di ba? Minsan it's not all about the money. Wala. Char. Pero ayun, speaking of yung dahil Maryland at saka kung saan kami galing sa Alabama, bibigyan rin namin ng comparison yan. Ang na-realize namin, ikaw, anong mga first na na-realize mo? Umpisa natin, how would you compare Alabama and Maryland? Dalawa na lang tayo, hindi ba tayo kasha? Alabama and Maryland. Ano ba? Hindi kasha. Kasha naman. How would you compare Alabama and Maryland in terms of traffic? Siyempre, the best ang traffic sa Alabama. Walang traffic. Like, 1 mile is to 1 minute doon. Tsaka kasi doon kami nakatira malapit sa sa parang main na highway ng Tuscaloosa. Paglabas mo, mabilis agad yung takbo doon parang 50 miles per hour na minsan lumalampas pa ng 50 miles per hour ang speed namin, wala naman nahuhuli. Kaya ang bilis namin makarating kung saan kami gustong pumunta. Pag sinabi mo nga 3 miles parang 3 minutes, less than 10 minutes lang yun less than 5 minutes nga doon ka na Dito wala naman din traffic kasi mas may worse pa ba sa traffic ng Philippines. Parang kasi lang yung comparison dito between Alabama and Maryland. Dito kasi syempre mas marami ng tao. Parang parang siguro triplehin mo yung volume, yung population ng yung town na yun. And ihalo mo pa dahil kasi parang DC, Maryland, Virginia, diba? Parang tatlong yun. Actually, hindi naman state ang DC. Paano pag state siya? Parang pag sumahin mo yung tatlong state na nagsama-sama sa traffic. So, ganun. Dito, pag sinabi mo 5 miles parang 20 to 30 minutes ang masispend mo Depende kung mag-interstate ka or kukunin mo yung mga mga highway lang na marami kang madadaan ng mga traffic light. Dito napansin ko, kung hindi ka mag-interstate, yung traffic light dito parang lagi ka naaabutan ng ng red light. Kaya parang tigil ka ng tigil. So dumahaba lang yung yung oras mo sa kalsada. Tsaka yung dito, yung mga peak hours is real. Yun na talaga kapag lumabas ka dito ng alas 7 ng umaga or maabutan mo yung yung nagda-drive ka pa ng
4 o'clock PM hanggang 6 PM o 7, mararamdaman mo talaga yung ano, yung volume ng ano ng basta yung traffic. Yun nun, parang traffic jam na talaga. Pero moving naman, hindi yung as in naka-stop ka lang. Moving siya. Parang Compare, kung ikukumpara mo sa worst na traffic sa Pinas. Pero kung i-compare mo lang sa Alabama at saka dito, mararamdaman mo kung sanay ka na sa traffic ng Alabama, makakamot ka talaga dito. Dahil ganoon na rin karami yung mga ano, yung sasakyan. Comparison lang ito ng Alabama at saka ng Maryland. Wag natin ilagay dito yung traffic situation ng Pilipinas. Yun lang naman. In terms naman sa tao, ikaw ano masasabi mo? mas diverse. Yeah. Diverse dito. Sa Bama, United Colors of Benetton. oo, United dito. Colors of Benetton dito. Rain na dito. Tsaka ang ano dito. Yung community ng alam niyo na, yung LGBTQ, malaki dito, malaki. Tapos yung diverse, iba-ibang lahi. Minsan nga yung mga puti dito, akalain mong puti pero pag narinig mo sila magsalita, yun pala parang mga Italian or Russian or Hispanic, ganun. European, basta oo. Doon sa Alabama, dominated ang doon, itim at saka puti. Pero mas marami ang doon, puti. Dito iba na talaga. Filipino, Indian. Tapos parang sila yung naiiba dito, no? Yung, as in yung puti na American talaga. Parang pag nandito sila yung parang foreigner. Oo. Oo, parang minority na dito yung I mean, ganun sa pakiramdam Ano pa? Ano mga comparison natin? Ewan ko, for me parang pag sa patience ko lang naman. Ito. Teka lang. Patience ka agad eh. Hindi. Sunod, sa workplace naman. Hindi, like comparison ng tao, 'di ba? Yung ano natin ngayon. Parang mas mabait for me Hindi, papasok na tayo sa work eh. Okay, so work. Okay guys, sa work naman, sa work. At teka, bago pumasok ang work, yung weather. Siyempre dito sa Maryland, mataas na dito. Mataas na lugar na to. 4 seasons and normal na nag-i-snow. Hindi daw normal dito yung mga snowstorm or winter storm. Minsan lang daw mangyari pero na-experience namin ng winter storm netong nung kailan ba yun? December ba yun? Hindi pala December yun, yung January. Kapal. Tapos yung kalsada parang slit ng ice na Pero kung yung sinasabi daw nila na nag-i-snow dito na yung manipis na snow lang, is napakaganda. Tsaka parang kayang-kayang parang kayang-kayang magmanayo na safe naman. Basta yung kotse mo all-wheel drive. Tsaka dapat mabagal ka lang sa kalsada. It's not that bad. Kasi nalilinisan agad yung roads. Lalo na kung nakatira ka dun sa mga county na maraming schools, nalilinisan agad yung mga kalsada doon. Sa Alabama naman, hindi naman talaga siya nag-i-snow doon. Pero nabalitaan namin nung January, nung may forecast na may tatamaan din sila ng winter storm, nag-snow daw doon. Parang 3 to 4 inches yata yung kapal. Pero yung Alabama ay lang yan, 4 seasons din, pero hindi talaga nag-i-snow dyan. So low maintenance na na state. Yan, papasok na tayo sa work. Yun naman kasi yung advantage kapag tayong mga Pilipino nakatira tayo dito sa sa lugar na diverse.
hindi natin feel na naiiba tayo dito. Parang belong talaga tayo dito. Kasi nakikita natin dami rin lahi eh. Tapos kung mafe-feel mo rin na maraming Pilipino, parang hindi ka rin naiiba sa kanila. Kaya parang feeling mo ano ka rin talaga dito. Hindi ka naiiba. Hindi ka tulad kapag parang ikaw lang yung sumira ng kulay sa isang lugar kasi ikaw lang yung iba. Pas iba talaga yung pakiramdam. Hindi naman sa parang feeling mo na ano na parang racist sila sa iyo, pero parang yung feeling mo lang ikaw iba ka lang doon. Hindi naman yun, actually hindi naman talaga siya as in negative. Ano lang siya? It's a feeling lang na parang hindi ka komportable sa umpisa. Parang ganun. Tsaka dito kahit iba-iba yung accent nyo, nagkakaintindihan Oo, kayo. oo. Parang naiintindihan nyo yung isa't isa. At saka nakakatuwa dito yung mga pasyente kapag actually guys wala na yung southern accent ko. Pag nagkinakausap po sila na naiintindihan talaga nila yung mga accent na pag may kasama ako isang nurse na mga lahi nila, mga sabi natin mga Cameroonian, mga ganun, mga itim na mga alam mo niya yung mga ibang accent, naiintindihan na ng mga pasyente dito. So nakakatuwa lang din. Tsaka tama si Nika, mas appreciative yung mga pasyente dito. Ewan ko lang. Kasi hindi pa naman ako nag-med-surg sa sa Alabama eh. Ang ER sa Alabama, sa ER kasi come and go eh. Kaya wala ka rin, hindi mo rin alam mo yun, hindi ganun katagal yung time para ma-feel mo yung yung appreciation ng ng pasyente doon sa service. Pero hindi naman mawawala yung karamihan din naman ng mga pasyente parang pero mo yung feeling nila mga entitled, no? Dito? Ay. Hindi, kahit saan. Kahit saan. Oo. Meron din dito. Oo. Kung saan kami galing dati, maraming mga doon, wala akong against sa mga ganitong tao pero napapansin ko lang naman yung wala silang mga insurance, kulang yung mga low income sila. Pero mga mga entitled sila. Sila pa yung parang sila pa yung mas marunong, sila pa yung nagmamagaling, sila pa yung sasabihan ka kung anong dapat gawin, sasabihan ka kung anong dapat gamot ang nila, ang inumin nila. Tapos mafe-feel nila parang victim sila dahil ganun yung estado nila sa buhay. So parang ang hirap lang, no? Ikaw, anong masasabi mo dun? Sa 5 months or almost 6 months na pag-work natin sa rehab, super bilang na bilang yung mga pain seeker dito. Kasi sa Alabama, ang dami talaga eh. Like, even before the time or the next dose, magtatawag na agad ng pain medicine nila. Pero dito, understanding sila, no? Oo, understanding sila. Tapos pag pinaliwanagan mo na yun nga, nasa rehab ka na, kailangan as much as possible back to normal na, kasi pagka-uwi mo naman sa bahay, hindi ka na dapat magte-take ng pain medicine, ng mga narcotics as much as possible. And kapag sinabi mong it's bad for your liver or for your kidneys, ganyan, naiintindihan agad nila, ganun. May mangilan-ngilan pero sobrang bilang na bilang dito yung mga ganyan na adik sa narcotics. Dito nakakatuwa nga eh, kasi may mga ilang pasyente na rin akong mga in-educate dito about sa yung mga narcotics. Kasi nagwo-worry sila na yung ganun na lagi daw sumasakit yung ganun. Tapos kapag yung mga lagi silang humihingi ng ganun,
sinasabihan ko lang sa kanila na sila na parang ano mo, alam mo yung risk na lagi kang umiinom ng ganyang medication, yung risk na mako-constipate ka. Delikado rin yun kapag ilang araw ka nang hindi dumudumi. Tapos na-appreciate nila yung ganong education. Minsan sa Alabama, sasabihin nila parang wala akong pakialam, basta gusto ko lang mawala tong sakit na to. Ganun lang. Or iba brush off lang nila. Oo. Parang makikinig sila pero Parang wala din, agree to magtatawag pa rin sila ng magtatawag. Pero dito, sobrang bihira yung ganun na pasyente. So far, yung nurse to patient relationship dito or experience is mas natutuwa ako dito sa Maryland. Kasi yung nurse to patient experience, caring experience, mas hindi ko alam kasi siguro iba ang unit ko noon, ER. Alam niyo naman, mga pumupunta doon as in talagang immediate na agitated sila dahil sa sakit, gusto nila ng immediate relief. Diba? Paano kung nurse to management? Nurse to management? Teka lang guys, no? Sensitive topic, pero ito lang ang masasabi ko. No? Yung management ng dating hospital saan ako nag-work sa Alabama. Talaga, as in may pakialam talaga sila sa naririnig talaga nila yung boses namin na nagwo-work. Pero dito, ewan ko, ako lang yun, pakiramdam ko lang parang pag naglalakad ako dun sa sa hallway namin, parang ang daming nanonood sa akin parang ang daming mata parang kahit anong, tsaka yung huddle namin parang palaging it's all about patient centered. Parang it's all about liabilities ng actions namin Wala nang consideration for nurses. Oo. Ito nga isa ER naman noon nakakakain naman ako noon, pero dito ewan ko, parang halos lagi kong inuuna yung mga part siguro yun ng adjustment for time management lang din. Pero yun nga. Pero ito guys, one thing is for sure, hindi ako tatagal dito. Hindi ako mag-stay dito forever. Kaya hanapin ko pa rin kung ano yung sa akin, para sa akin. Pero si Nika kasi madali lang sa kanya dito dahil nature niya na yan Nature niya na nas pinadali. Mas pinastable mo dahil wala na masyadong mga IV. Dati sabi ko, mukhang dito na ako magre-retire. Pero lately, sa sobrang busy, sa sobrang pagod natin, parang nagdadalawang isip na rin ako. Pero I will give it time, more chance, kasi baka seasonal lang din yung kabisihan natin. Ako kasi guys, parang nasira kasi yung bakit kasi masyadong ako sa ng expectation sa unit. Pag sabi mo kasi ng rehab 'di ba? Dapat dapat tinitingnan muna nila kung i-clear nila yung pasyente for rehab. Sabihin natin stroke patient siya. From ICU and then trans out na papuntang med-surg. And then, diba dapat yung time niya sa med-surg inaano na rin yung progress dun, dapat pa-stable na sila ng pa-stable for discharge. So bago sila i-discharge, pinipiti muna sila kasi sigurado na wala yung mga nila strength nila dahil ang tagal na nilang bed bound. So anong nangyayari kasi sa amin guys, pag nagbabasa ako ng history, parang ikli lang ng time nila dun sa sa med-surg. Tapos kiniklear na nila for rehab. So anong nangyayari? Madalas kami magkaroon ng mga acute changes sa mga pasyente namin na hindi ma-manage sa rehab. Oo, na hindi ma-manage sa rehab. Plus,
ang hirap kasi sasabay yung mga ganong condition nila sa physical therapy. Ngayon, ang nangyayari, kinakancel na ng therapy yung session nila dahil nagkaroon ng changes. Tapos kami naman, kami naman tuloy, syempre, nagawa namin ng paraan. Sabihin mo sa doktor, and then yung doktor mag-order ng mga kung ano. Tapos kadalasan babalik na naman sila sa ER. Tapos may pasyente akong ganun eh. Sabi daw niya sa akin, nahilo daw siya saglit, tapos failing daw niya, ganun yung pakiramdam niya na nagkaroon ng stroke. So sabi ko, hindi maganda yun. So sinabi ko na sa doktor. So sinend na siya sa ER. And then maya sinabi ng secretary namin na na-admit siya. So ibig sabihin nagkaroon siya ng hindi siya stable dun sa sa ER para bumalik yung ganung klaseng symptoms at may something ulit na nakita sa niya, sa CT ng brain. So yun lang, ang hirap lang din isipin na alam mo yung papasok ka kasi yung unit mo, naisip mo na mas stable yung mga pasyente. Pero sa dalas na nangyayari, nagkakaroon ng mga acute changes yung mga pasyente namin. Para naman yatang nag-iiba yung ihip ng hangin sa rehab. Yun lang naman yung pakiramdam ko, no? Pero actually, simple lang naman gagawin mo eh. Sabihin mo lang naman sa doktor, yung doktor yung magde-decide na gagawa ng paraan, gagawa ng order. Kasi lang, medyo marami lang naman kasing OA sa amin. Minsan yung mga therapy namin, alam mo yun, parang feeling nila may gamot sa lahat ng mga mga nangyayari sa pasyente. Wala lang. Minsan kasi yung insurance ang nagde-dictate kung kailangan na bang i-transfer to rehab. So minsan kahit hindi pa talaga fully stable yung patient, minsan nga sobrang tagal na rin nila sa MS eh. Kahit hindi pa fully stable yung patient, kailangan nang i-transfer to rehab. Tapos minsan din may mga dinidischarge tayo na hindi pa rin naman, alam mo yun, like fully strong to be discharged, pero kailangan na rin kasi sabi ng insurance. Yun lang din minsan yung nakakalungkot dito. Parang yung insurance yung nagdi-dictate kung ano na yung next step. Tapos ako, napapansin ko, nag-uumpisa na yung yung parang feeling kong challenging situation para sa akin dito sa rehab. Yung mga kadalasan yung mga relative ng pasyente may mga tanong regarding ng administration. Tapos may tanong sa mga ng mga plan of care ng pasyente, which is alam mo yun, parang hindi ka kasi sanay sa ganun eh. Parang hindi ako hindi. Oo, minsan kasi yung communication ng doctors to patients or relatives. Hindi kasi ako bago niyo ako sabihan hindi ako sanay sa ganyan kasi ako nagre-rely ako sa sa scope of practice ko, which is kung administrative yung tanong, hindi ko talaga pwede sagutin yan as a nurse kasi dapat sa admin talaga dapat ang sasagot niyan. Pero pag kinonsult mo naman yung charge nurse mo, parang mainis pa sa'yo na hindi mo alam yung sagot doon. Pero parang ako sa kaloob-looban ko, hindi ko naman kasi responsibility yung na-entertain yung tanong na yan kasi administrative yan eh. Tapos kapag yung mga plan of care, kaya ko naman siyang sagutin, pero alam niyo yun, dapat doktor talaga na ikipag-usap sa kanila kapag ganun eh. Kasi mamaya mag-rely sila sa information ng nurse. Pero pag yung mga hindi mo minsan maiiwasan na kailangan mo na talaga i-explain yung plan of care sa pasyente, sinasabihan ko lang sa kanila na kailangan, sas i-mention ko pa rin to sa yung tanong mo sa doctor. Kasi pwedeng maiba yung yung sasabihin ko, pwedeng maiba yung plano. Ganoon na lang yung sinasabi ko eh. Tapos ina-explain ko yung nangyayari. Tapos sinasabi ko na na i-explain pa rin sa ito ng doctor, i-mention ko yung yung tanong nyo. Kasi yung doctor pa rin talaga yung dito, yung may say talaga kung ano yung plan ng treatment.
So ano pa ang differences? Pwede natin sabihin. Sa workplace. So guys, yun lang naman, no. Kung may naiisip pa kayo na ano, na mga tanong sa amin, comment nyo lang. At spend lang namin tong araw na to na ano, tong day off namin. Walking lang. Punta lang kami ng ano, ng Lincoln Memorial. Kasi para lang bumalik-balik na ano yung exercise namin. Namimiss na namin si Lincoln. Oo. Halika na.